Pagkatsikis pa naman ang posible, nakabalot na sapatos. Diba? Sabi ko na hula na. Ay, sasabihin mo naman talaga, hindi ako nakasakay. Ang sabihin ko sa forum dito, nahihiya ako. Alam niyo ba? After 10 minutes, nakaganyan ako sa tabi ng kalsada. Paglingon mo na ganyan, may bus na parating, aircon pa. At alam niyo ba, yung bus na yun, yung kalahating ng windshield, di ko makalimutan ito. Alam mo kung anong nakasulat? El Shaddai. Eto na, nasa Islex na kami. Nakasakay na ako at luwag ako. Aircon pa, yung kapalaran. Sabi ko, hindi pala yun ang kapalaran ko. Ito na kayo. Sabi ko sa inyo, natandaan ko yung plate number. Alam niyo paano? Tuwan-tuwa ako at napaluha sa gala. Alam niyo ko bakit? Pumutok yung gulong ng kapalaran bus sa expressway. Nakita ko, tanda ko yung plate number. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Ako ang hindi magaling. Lalo akong malili. Mahirap kaya mag-abang ng sasakyan sa expressway. Ando sila kakamot-kamot. Ako tuloy-tuloy. Alam nyo, God knows best for us. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Amen ba? Amen? Atin natin lang ito, ha? Yung misis ko, mas may edad siya sa akin ng 7 years. Promise, wag niyo ko isusundo. Alam niyo ba, bandang huli sabi ko, Mama, mabuti na lang, hindi ka nagmadali. Kasi, hindi mo mapapangasawa ang kamukha ni Sir Chief. Alam pa ka natin ba yun? Sabi ako, ano yun? Yaman-yaman mo. Pero, alam mo, si Turi pala sa video, para biro, pero kasama. Totoo naman talaga. Amen? Alam mo, sabi niya, Papa, alam mo, lagi akong lumuluhod sa baklaran. Isa yan sa panalangin ko na bigyan naman ako ng boyfriend. Kasi alam niyo, basta magpangako kayo kung susunod mo. Yung misis ko, tila baga, kumbaga sa yung RA, malapit na ng last week. Lumampas sa kalendaryo, dumating ako sa buhay niya. Paano mo nalaman yan? Pinagtatapat na niya yan, nung apat ng anak namin. Sabi niya nung pinagtatapat niya sa akin, bakit tahimik ka? Sabi ko, wala. Bakit nga? Sabi ko, wala. Iktima lang pala ako ng mga prayers mo. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya lakasan nyo lang ang panalangin nyo. Amen. Hallelujah. Alam nyo, kahit nag-low-low ka tayo kapag mahina ka manalangin, mabagal ang dating ng Prince Charming mo. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Yung pagpapaganda nyo, samahan nyo ng panalangin. Ha? Baka naman yung iba, puro lang panalangin, hindi na naghihilamos. Palapakan natin ang Panginoon. So, may kasamang gawa. Amen? Okay? So,
Instant. Pangalawa, another answer is wait. Maghintay. When you sense that the Lord is saying wait, ask Him to reveal any wrong motive or incorrect perspective. Totoo to. Kaya tayo pinaghihintay ng Lord, baka mamaya, ano tawag dito, yung bang mali ang iyong motibo. Sabi ng Santiago chapter 4 verse 3, mga hangal, humihingi kayo para gamitin sa kalayawan. Ayan. Baka mamaya yung panalangin mo, mali yung motive. Amen ba? Baka humihingi ka kay Lord ng laptop para kasi para ipagyabang mo o kaya naiinggit ka lang sa kasama mo. Amen ba? That's not a real, it's not a good motive. Amen ba, mga kapatid? Baka mamaya nakikipagpaligsahan ka lang sa kapitbahay mo, kaya gusto mo makabili ng tricycle o kaya Orwells o yung sasakyan. No, walang masama doon, but the motive counts a lot. Naniniwala kayo ron? Amen ba? Pero kung humihingi kayo, Lord, bigyan mo ko sasakyan para marami akong maakay sa gawain ni El Shaddai. Ibigay ni Lord yun. Dahil maganda yung layunin. Amen? So, tuloy tayo. And incorrect perspective, mali yung pagtanaw mo. Di ba nasabi ko sa inyo na nung ako'y magpakasyon sa probinsya ng misis ko, mayroon doon isang lalaki na sabi niya, Brother June, turuan mo naman ako sa Bible. Sabi ko, bakit po? Kasi dinibatihin ko dito sa yung mga born again dito. Sabi ko, mali ang layunin mo, manong. Amen ba? Ang salita ng Biblia, hindi pinag-aaralan para ilagay sa ulo at palakihin ang ulo. Pinag-aaralan ang salita ng Diyos para isabuhay at maging banal tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi in our own motives. So, ayan mga kapatid. Persevering in prayer gives the Father the opportunity to work within us and our circumstances. Totoo to. Kaya pinaghihintay ka ng Panginoon, maybe baka may inaayos pa si Lord sa buhay mo. Amen ba? Yes. O kaya baka mali ang pinalalagyan mo. Katulad ng isang nabanggit ko, kailan ba ko nag-flex na? Hindi ka pwedeng i-bless ng Panginoon kung ikaw ay nagtatampisaw sa kasalanan. Dahil gaano ang hinihingi mo, kung nasa pusaling ka ng kasalanan, hindi bagay sa iyo mag-bless ka ng Panginoon. Tama ba? Kung bibigyan ka ni Lord ng pera na hindi ka pagkakalaya sa pagtutungkit, isusugal mo lang yun. Amen ba, mga kapatid? Totoo. Okay? So, mapapansin nyo, yung gospel na yung araw na ito is about the prodigal son. Hindi bagay sa prodigal son na na-receive niya yung kanyang inheritance. Sapagkat, mali ang kanyang motibo. Amen ba? Gamitin sa kalayawan at sa kaisa pa, siya'y kulang ng experience. Amen? Amen. Amen po ba? Ang Diyos, humihingi ka ng negosyo na malaking grocery, palagay ko hindi bagay na grocery agad. Dapat tumaan ka muna sa sari-sari store. Amen? Kasi i-train ka ng Panginoon. Mahirap kaya mag-manage ka agad ng malaking negosyo. Sabi ng Bible, ang napagtiwalaan ng maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng mas malaking bagay. Palapakan natin ng Diyos. So, kinakailangan mag-umpisa na muna. Si Haring David, bago niya hinarap si Goliath, ang mga leon muna ang pinagpraktisan niya. Yung mga uso muna ang pinagpraktisan niya bago niya harapin yung giant. Kaya mga kapatid, huwag ka agad malakihan. Alam mo tayo mga Pilipino,
Minsan mayroon tayong ugaling na bigla ang yaman. Kaya maraming nasusweldo doon sa mga iskam-iskam na yan. Maraming nabubudol-budol kasi gusto natin ng shortcut na pagyaman. Pa daw yung mga inchik. Sabi ng inchik, di bali 5, basta dami. Palapakan natin ang Panginoon. Alam mo, maraming nabubudol-budol. Mag-invest ka ng ganito. Tapos madudubli lang. Naku, sa totoo lang. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos ng madalian at mga pasyon at shortcut na skill. Ang taong nagmamadali, malimit magkamali. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Yes. Proseso. Sa proseso. Tingnan niyo. Napaka-impulsive mong magdesisyon sa pagkakasawa. Ano nangyari? Pinagpatayan mo lang ang itsura, hindi mo alam sa list na pala. Amen ba? Pinagpatayan mo ang pagkukuhan, yung pala batugan pala. Kaya makikita nyo, mabilisan. Sometimes, we have to, mag-ingat din tayo sa ating mga gagawin, mga pagpapasya. Amen ba? Sapagkat bandang huli, ikaw din ang mag-aani nun. Yan ang pinag-aralan natin noong nakaraan. What we sow is what we reap. Malapakan natin ang Panginoon. We have to wait. We have to wait. No? Alam nyo, mayroon ang Diyos maraming inaayos sa atin. Example, yung anak mong maliit, 7 years old, humihingi na ng iPad. Hindi pa bagay sa kanya yan. Amen ba? Ang bagay sa kanya, tiki-tiki. Iyan ang bagay sa mga bata. Amen ba? Amen! Baka pinahihinom ko na yun ng cobra. Ang bagay sa mga bata, kumbantrin. Yung matatanda na lang, ko 50. Palapakan natin ang Panginoon. Siyempre dapat pinapagayan yan. Pinapagayan. Amen. Then, the third way God responds is, I have something better. Kaya pala, una, yes. Wait. Then yung pangatlo, mayroon ako mas maganda dyan. Amen ba? Amen. Totoo yan. Totoo. Sa gagulat ka, nagmamadali kayo pala may mas magandang narating. Minsan, anong una kong ma-assign ng abroad? Outreach sa Hong Kong. Niyaya kami ng mga council. Sa isang restaurant. Hindi naman ako masyadong sanay talaga kumain sa restaurant. Sanay lang tayo sa mga, sa mga point-point. Toro-toro. Alam niyo ba? Ito na. Di Chinese restaurant. Ang unang hihinain, maning. Ikipagkagawa ng maning. Lalo na gutom. Sumunod, hihinain, pansit. Alam niyo naman tayo, pagkain ng seryoso talaga, baka, amen ba? Diyos ko, nilantakan ko yung pansit. Nabusog na ako sa pansit. Yung mga sweet and sour, dadating pa pala sa bandang huli. Yung mga istim na lapu-lapu, Diyos ko, wala na ako makalagyan tuloy. Kaya pala, di naman ako masama yung ibang kausap. Siyempre, baka siguro gutom nito brother. Sabi ko, pati hindi naman sinabi, marami palang putahe pag-arating. Sa pansin pa lang, nagdidighay na ako eh. Brother, sabi niya, hindi mo yan ang main course. Anong malay ko sa course na yan? Ang alam ko lang, world course. Alapak natin ang Panginoon. Mayroon pang mas maganda. Amen ba? Magugulat
Magugulat ka. Magugulat ka. Oh, mas madali. Yung boyfriend mo na nawala, ha? Hindi mo alam. Kamukha pa ni Piolo, ipapalit ka. Amen ba? Oo, totoo, magugulat ka. Alam mo, magpasalamat ka na eh. Napansin mo na gano'n ang ugali niya at maaga kayo naghiwalay. Magpasalamat ka! Hindi na nakatuluyan mo! Our Heavenly Father can be trusted to give us gifts that are beneficial in every way. Diba? Bibigyan niya. Yung mga pumuti sa atin, ibibigay sa atin ng Diyos. Siguro hindi talaga ako para. Alam niyo, kaya hindi ka napunta ng London kasi bagay ka sa Singapore. Palapakan natin ang Panginoon, nakaka-adjust, nakaka-unawa ka na. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Acceptance. Importante i-accept natin kung ano talaga. Pagtiwala tayo, ibinibigay sa atin ng Panginoon sapagkat iyon ang makabubuti. Amen? Sa totoo lang, sabi ni Brother Mike, isigaw na ninyo ang bansa na gusto niyong punta. Hindi sumisigaw. Sumigaw ako. Pero kahit sigaw ako ng sigaw, ang bagay sa akin Singapore eh. Sabi ng Bible, nasa tao ang pagbabalak, subalit nasa Diyos ang pagpapatamay. Amen? Amen? Ang daming nanligaw sa'yo, yan ang naging kapalaran mo. Amen ba? So, tanggapin mo na lang yan. Di ba sabi ko sa inyo, Lord, ba't naman ganito ang asawa ko? Dati kung ako na body ito, ngayon, okay ka na. Pero pareho. Pero sa bagay, sabi ko, nakatalaga na ako dyan. Amen ba? At least, hindi nagkakaroon ko kasi nakatalaga ka na. Sabi ko, ano gagawin ko sa asawa ko? Iba na ang korte. Walang ng ipin. Sabi ni Lord, no return. Sabi ko, ano gagawin ko nito? Sabi niya, ipa-recycle mo. Alam mo ka natin ang Panginoon? Recycle! Recycle! Kung lahat na hindi nauusuan ng lalaki ng asawa ay itatapon lang sa mga Indiano na nagkakaroon ng basura, yung mga disposable. Diyos ko, wala tayong magtatapon. So, tanggapin natin, talaga natin, ito talaga ang binigay sa atin ng Lord. Amen ba? Amen. Alam mo na, nung tinanggap mo na siya na talaga, alam mo, habang tinitinigan mo ang misis ko, minsan ang tingin ko parang si Angel Lobson na. Wala ka natin ang Panginoon. Pa ba kayo? So, yung mga tingnan natin ng Diyos na ibatay natin ang ating prayers, yung pag-answer niya, batay kung sino talaga siya. Mabuti siyang Diyos. Kaya anumang bagay, lahat ng mabuti ay ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Tama ba? Lahat ng ikabubuti mo. Kung minsan, tama lang. Amen ba? Minsan, mahirap din yung walang pera. Pero mas mahirap din walang pera. Tama yung sinabi ng Bible. Panginoon, huwag mo ko papaghihirapin. Baka makalimutan kita. Baka lapastangan ako, makagawa ko ng kasalanan. Huwag mo rin akong mayayamanin ng labis at baka makalimutan kita. Totoo na sa Bible yun. Eh alam mo, tama. Amen ba? Tama lang. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi kami bigyan ng Diyos ng alakdan. Hindi kami bigyan ng Diyos ng ahas. Amen ba? Ang ibibigay sa iyo, isda at itlog. Pagkain, pangpapito. Amen? Isda at itlog din naman. Mabuti,
minsan, pumila ako sa bus terminal dyan sa crossing. Sa crossing sa atin. Dahil sa haba ng pila, papunta ako ng RRCG bus yun, papunta ng Rizal. Meron pang gano'n. Nakapila lahat, ang haba ng pila. Nagsipila, may mga alam mo naman sa atin, kahit sa atin, may vendors. Yung iba, bumili ng beer in can, coke in can, red horse in can. Alam mo ako, ibang nabili ko. Alam niyo kung anong nabili ko? Beer brand. May mga beer brand din tinitinda, di ba? May beer brand. Beer brand ang pinili ko. Pinagtitingin na naman ng mga tao. Sabi, laki-laking mama, beer brand. Kundi, alam mo, na-realize ko, hindi ako pwedeng patalo sa kanilang tingin. Dahil kung susukatin ang nutrition content, panalo ang meron! Yung totoo lang! Sa pagkero, nag-isa po na, nag-trip mo na yung nagugupit sa akin. Hindi mayroon isang hindi siya nagtitinda doon sa pagkero nila. Dahil, palitan ko, may kanit sa bata. Pabila ng vitamin sa baga. Si Karilio! Vitamins daw sa baga. Tawa ko na tawa. Tingnan mo ha. Ang ibibigay sa inyo naman. Anong ito? Pepra. Calcium. Sige. Ha? May calcium ba ang hinibra? Baka calcium. Kakalsuhan na. Amen! Sabi ko, I don't care. Pag tininan niyo man ako, gusto ko kang lumakas ang aking tuhod. Calcium! Pampalakas ng luto. Amen? I don't care. Gusto ko kang lumakas para marami pa akong mapuntahan na mga magsuserve pa ako sa maraming kaluluwa ni sa dahil. Kaya tingnan niyo sa atin, ang mga magsasaka, mga manggagawa. Ano na kaya tingnan mo alas 60 years old na, nakabaluktot na. Mukhang ibig na. Hallelujah. Alam mo bakit? Sumsum sa pag-aaral, sumsum sa trabaho, ang iinumin pa, yung nagpag-growing si Brother Mike na tungkol sa kung anong gusto niyong hilingin, nag-growing ako, wala pa kami ng bahay. Sarili bahay. Nag-drawing ako. Hindi naman ako magaling mag-drawing. Nagpapuhin ako sa isang kasamahan ko kwarto na gitarang ako noon dyan sa Marikina. Kasi nag-aaral sa engineering ng marunong mag-drawing. Ginuhin. Idinikta ko ganito ang gusto ko, Brad. Ito yung kusina, ito yung hagdan, ito yung terrace. Simple lang. Ito yung kusina, ito yung kita po mga katsikis. Sabi ko siya, ano po pala? Yung mga personal na po, may itapon. Dahil ginamalo na ito. Paano na? Biglang bumalik sa aking baliktataw yung drawing na yun na ginawa ko. Nasabi ko, Lord, kahit pala nawala yung matagal ko ng drawing, hindi mo pala kinalimutan na ito pa rin. Yun pa rin ang reality. Huwag kang magkalala kahit mawala na yung drawing, kahit mawala na yan sa isipan mo, basta ang mahalaga na itaas mo yan kay Lord. Dahil! Sabi pa nga, wala naman daw taong bigo, basta nagpapatuloy. Sige na. Sabi mo sa akin mo, sige na. Sige na. Huwag mo yung ilan. Sige na. Ang kahilingan ko, isa sa mga importante kahilingan ko is yung makakaroon ako ng anak na lalaki. Puro babae, 5 sunod-sunod, simula pangalan, hanggang 5, pang-anim lalaki. Doon ginawa! Amen! Piling ko 5 bisis akong
tandaan mo, walang tunay na bigo, may pang-ani pa. Apat pa lang ang magiging boyfriend mo, sumusuko ka na.